Hindi maaari ito. Patay ka na. Pinatay na kita. Muli akong nabuhay upang ubusin ang lahi mo. Ang Capiz ay isang unang klaseng lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Lungsod ng Roxas ang kabisera nito at matatagpuan sa Hilagang Silangan. Pinapaligiran din ito ng Aklan at Antique sa kanluran at Iloilo naman sa timog. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Taong 1939. Walang eksaktong lugar. Capiz. Bago pa man naganap ang pananakop ng mga Hapon at ang ikalawang digmaan ng mundo, ay may isang tao na umiral upang maghasik ng paghihigante. Si Nicanor Balbuena, o mas kilala na ang mananabas na si Mang Canor. Ang mananabas ay ang taong namatay na at muling nabuhay dahil sa nadapuan ito ng ligaw na talahib na nagmula sa isang dyablo. Lalo na kapag hindi tanggap ng kaluluwa nito na siya ay namatay na o sadyang pinatay. Subalit, hindi ito mahalin tulad sa aswang dahil hindi naman ito nagkakaroon ng pangangailangan sa laman loob at tugo ng isang tao. Muli itong magbabalik na may kompletong memorya at nakadepende na sa kanya kung papaano niya gagamitin ang kapangyarihan na nagmula sa isang dyablo. Ang taglay ng isang mananabas ay parang taglay din ng isang antingero. Tulad ng bilis at lakas, ngunit wala silang kabal sa katawan. Bagkos, ang mga sugat na natatamo nila ay agad lang din namang gumagaling. Maliban na lang kung natatamaan ito ng liwanag ng buwan, dahil ito ay hindi na gagaling at magiging dahilan ito sa kanilang panghihina hanggang sa muli nila itong ikamatay. Si Canor ay isang panday. Maayos at matiwasay ang buhay niya sa Dumalag, Capiz. Kasama ang asawa at 3 anak. Sa panahong ito ay nasa 46 na itong si Canor. Ang mga nagagawa nitong mga bagay tulad ng itak, karit, punyal, piko at palakol ay tinitinda rin niya sa maliit na palengke sa kanilang lugar. Nilalatag lang niya sa isang pahabang mesa ang mga paninda mula umaga hanggang magtakip silim. Bilang isang panday, si Canor ay merong batak at malaking pangangatawan. Dagdag pa ang tangkad nito. Bihasa rin sa paggamit ng itak at punyal itong si Canor dahil sa nangangaso rin ito paminsan-minsan. Lalo na kapag naghahanap ang pamilya niya ng karne, dahil nagsasawa na rin ito sa isda at gulay. Ang pinakamatandang anak nito na 15 anyos ay maaasahan na rin niya sa pagbebenta ng mga patalim, habang ang kanyang asawa naman ay masipag sa pagtatanim ng mga gulay na kapag sobra ang naani nito ay nilalako na rin ng asawa kasama ang 2 anak. Masasabing masaya ang pamilya ng mga Balbuena sa kabila ng pagiging payak at simple nito. Subalit, hindi talaga maiiwasan na sa kabila ng pagiging matinong tao mo, ay meron talagang naiinggit sa'yo. Si Nato, isa ring panday.
Nalalamangan siya ni Kanor dahil mas maganda at pulido ang gawa nito. Kaya naman mas maraming parokyano ito kumpara sa kanya. Mas malaki rin ang pamilya ni Nato na may 8 anak. Mas malaki ang gastusin sa kakarampot na kanyang kinikita. Kaya nga ginawa na rin niyang kabuhayan ang kakayahan nito na isang mambabarang. Gayunpaman, lingid pa lang sa kaalaman ni Kanor ang umuusbong na saloobin ng kanyang kakompetensya dahil magkaibigan naman silang dalawa. Bagkus, tinuturuan pa nga ni Kanor si Nato para mas maging maayos pa ang mga gawa nito. Bilang kaibigan, ay nagpayo sa kanya si Kanor na tigilan na sana nito ang pambabarang dahil hindi maganda ang pumatay ng kapwa. Sa mga binanggit ni Kanor, ay tumugon itong si Nato sa galit na boses. Papaano daw niya bubuhayin ang pamilya sa kakapiranggot na kinikita o minsan ay wala talagang benta sa buong araw. Pinakalma naman ni Kanor ang kaibigan at nagpapayo lamang siya. Ayaw rin niya itong magsisi sa pagdating ng panahon. Wala ka nang pakialam, Kanor, kung paano ko patatakbuhin ang buhay ko. Sambit ni Nato sa galit na boses at tumalikod na. Habang dumadaan ang mga araw ay parami naman ng parami ang benta ni Kanor. Samantala ay tila dinagukan ng kamalasan itong si Nato. Bukod sa wala na halos benta, ay may mga nagrereklamo pa sa kanyang gawa dahil nababali o di kaya ay napuputol agad ang dulo ng ginagawa nitong itak. At dahil sa lakas ng benta ni Kanor, ay madalas na rin na ang anak niya na lamang ang nagtitinda dahil panay gawa ng bagong produkto itong si Kanor. Isa rin ito upang makahabol sa bentahan. Mas tumindi pa ang mga naghahanap sa kanya ng mga karit dahil malapit na ang gapasan. Iyon kasi ang pangunahing gamit sa panggagapas. Halos hindi na nga lumalabas ng pandayan si Kanor sa dami ng nagpapagawa sa kanya. Kahit ganoon ay ikinatuwa naman ito ni Kanor. Nakakabili na rin sila ng mga iilang kagamitan sa mga sarili at sa bahay. Habang ang pamilya ni Kanor ay naging masaya at bawat linggo ay nagsasara na sila ng tindahan dahil nagsisimba at nakakapamasyal na ito. Sa kabilang banda naman ay naghihimutok sa inggit itong si Nato. Dahil matumal na nga ang paninda, ay naging bihira lang din ang kumukuha sa kanyang serbisyo ng barang. Mas naghirap pa nga sila. At dahil sa magandang nangyayari sa pamilya ni Kanor, ay nagduda na ito na may nakuhang anting-anting itong si Kanor na naging dahilan sa pag-asenso nito sa buhay. Isang araw, sinubukan ni Nato na manghiram ng salapi kay Kanor. Pinagbigyan naman siya nito agad. Sa katunayan, hindi na pinabayaran ni Kanor ito ngunit iba ang interpretasyon ni Nato sa nais ni Kanor. Ganyan na ba kalitang tingin mo sa akin, Kanor? Anong akala mo? Hindi ko kayang bayaran ang inutang ko sa'yo? Galit na wika ni Nato. Teka, pare, hindi naman sa ganon. Nais ko lang ibahagi ang grasyang dumating sa amin. Huwag ka namang mag-isip na minamaliit kita. Paliwanag dito ng panday. Imbis na umintindi,
ay itinapon pa ni Nato sa mukha ni Kanor ang salaping hiniram nito. Napailing na lamang ang panday sa inasal ng kaibigan. Umuwi si Nato na naghihimutok sa galit. Ibinaling pa sa mga anak ang bugso ng damdamin. Hayop ka, Kanor. Masyado mo kong minaliit. Humanda ka sa akin. Sambit nito sa kanyang sarili. Linggo ng tanghali. Mula sa simbahan ay dumiretso ang mag-anak ni Kanor sa isang magandang karinderya sa kanilang lugar. Masasabing may pera lang ang nakakakain doon. Bukod sa masarap ay marami pa itong mapagpipilian at may kamahalan kung ikukumpara sa iba. Tila nasanay na ang mga anak nito dahil humiling pa ito na sa susunod na linggo ay dito ulit sila kakain. Ang masayang sandali ng mag-anak ay napalitan ng pangamba. Dahil dalawa agad sa mga anak ni Kanor ang sumama ang pakiramdam. Dinaing nito ang labis na pananakit ng tiyan. Laking pagtataka ni Kanor dahil pare-pareho naman ang kinain nila mula agahan at tanghalian. Agad naman naghanda ng halamang gamot ang asawa para malunasan ang mga ito. Habang ginagamot ng asawa ang mga anak, ay may napansin si Kanor sa leeg ng kanyang asawa. Animoy may butlig na tutubo. Hindi naman binigyang pansin ni Kanor ang kanyang nakita sa asawa. Nagtungo ng kusina si Kanor upang mag-init ng tubig nang napansin niya ang panganay na nag-iigib ng tubig na tila may dinaramdam. Tinanong niya ang anak at hinawakan sa ulo. Laking gulat ni Kanor dahil napakataas ng lagnat nito. Akmang babagsak ang anak. Buti na lang ay nasalo agad ito ni Kanor. Binuhat nito ang bata at dinala sa kwarto kung saan naroon din ang dalawang dumadaing pa sa pananakit ng tiyan. Agad inilapag sa kama ang bata subalit nanlaki ang mga mata ni Kanor dahil ang butlig na nakita sa asawa ay lumaki at dumami bigla. Nag-umpisa ng matakot si Kanor para sa kalagayan ng kanyang pamilya. Nasa 3 oras pa ang babaybayin para mapuntahan ang kilala niyang antingero. Napasigaw na ang kanyang asawa dahil nahimatay na ang panganay sa sobrang sakit at taas ng lagnat, habang ang dalawang anak ay sumuka na ng sumuka. Natakot din ang asawa dahil kumalat na sa mga kamay at buong katawan ang mga malalaking butlig na nagkukulay pula at namamagana. Napahawak na lamang sa ulo si Kanor dahil mababaliw na siya sa mga biglaang pangyayari. Ang tirahan kasi ng mag-anak ay malayo sa mga kapitbahay, kaya wala siyang mahingian ng tulong. Nagpaalam muna si Kanor sa asawa dahil kukuha siya ng mga halamang gamot. Tumakbo na si Kanor sa kagubatan at nagmadaling naghanap ng mga halaman. Sa kanyang pamimitas ng dahon ay may isang bubuyog na kumagat sa kanya. Kahit kakaiba ang laki nito, ay hindi na niya alintana ang pagtarak ng kamandag nito. Ilang sandali pa ay namanhid ang balikat sa kinagatan ng bubuyog. Napatigil si Kanor dahil tila nangangalay at bumibigat na ang kalahati ng kanyang katawan. Napatikluhod na lamang ang panday at pilit ibinubuka ang mga mata dahil unti-unti nang nagdidilim
ang kanyang paningin. Hanggang sa nasipat niya si Nato na papalapit na sa kanya. Nakangiti ito at sumambit pa ng saklolo si Kanor. Ngunit sinapak lamang siya ni Nato. "Mamatay ka, Kanor! Mamatay ka na!" Sigaw dito ni Nato. Napagtanto na lamang ni Kanor na binarang pala sila ng kanyang kaibigan. Ngunit huli na ang lahat dahil kahit siya ay nabarang na din ito. Inabot pa ni Kanor ang kanyang kamay kay Nato hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak at nawalan na ng paningin. Habang pilit siyang nakikipaglaban sa kanyang nararamdaman, ay naririnig pa niya ang paghalakhak ni Nato at nawala na ang lahat. Isang napakahabang pag-abot ng hininga ang ginawa ni Kanor. Parang umahon siya mula sa matagal na pananatili sa ilalim ng tubig. Batid ng panday na napakadilim na sa paligid. Bumangon si Kanor at iniunat ang kalamnan. Magaan at napakasigla ang nararamdaman ni Kanor sa sandaling iyon. Pumasok sa kanyang isip ang mga huling sandali na nakita pa niya si Nato. Napaisip pa si Kanor sa mga nangyari bago siya mawalan ng malay. Pinipisil-pisil pa niya ang balikat hanggang sa nanumbalik na ang lahat ng alaala. Nagmadali naman at tumakbo si Kanor patungo sa kanilang bahay. Nangangamba siya kung ano ba ang nangyari sa kanyang mag-iina. Hapon pa siya umalis ng bahay at ngayon ay gumabi na. Labis-labis na ang pag-aalala nito. Natanaw niya ang bahay na wala man lang kailaw-ilaw. Mas tumindi pa ang pangamba ni Kanor. Sa pagpasok niya ng bahay, ay agad niyang sinindihan ang gasera. At nagtungo ito sa kwarto kung saan niya iniwan ang pamilya. Tumambad sa mga mata ni Kanor ang wala ng buhay na asawa at mga anak. Ginising pa niya ito isa-isa, subalit naninigas at malamig na ang katawan ng mga ito. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng padre de pamilya habang nasa harapan ang mga bangkay ng kanyang pamilya. Nagtungo siya sa pinakamalapit na kapitbahay na animoy tulala na nakikipag-usap at humihingi ng tulong. Agad naman nagtungo ang iilang kapitbahay sa lugar at nanlumo na lamang ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Sa pagsalaysay ni Kanor ay nasabi ng kanyang mga kapitbahay na 2 araw na ang nakalipas kung pagbabasehan na linggo nangyari ang pagkatuklas niya na binarang ang kanyang pamilya. Nabanggit rin ni Kanor na si Nato ang may kagagawan. Subalit ayon sa ilang kapitbahay, nakita daw niya na umalis ang mag-anak ni Nato. Lunes ng umaga dala ang mga kagamitan nito. Napahagulgol na lamang si Kanor at hindi naman masagot ni Kanor ang mga katanungan kung bakit siya ay buhay pa. Samantalang pati siya ay binarang din ni Nato. Kahit si Kanor ay nahihiwagaan kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nang mailibing na ang kanyang mag-iina, ay ramdam ni Kanor ang matinding katahimikan at kalungkutan sa kanyang bahay.
Wala na ang mga anak na nagkukulitan. Wala na ang asawa na laging nasa taniman at ibinibida ang magagandang tubo ng mga gulay. Walang kasing sakit para sa isang ama ang mawala ang pamilya nito sa isang iglap lamang. Ang malungkot na damdamin ni Canor ay napalitan ng galit. Tumayo ito at lumapit sa altar. Kinuwestiyon niya ang Diyos kung bakit nito hinayaan na mangyari sa kanyang pamilya. Hindi naman siya nagkulang ng pananampalataya rito. Sa galit ni Canor ay pinagsisira niya ang mga santo sa altar. Sa kanyang pagwawala ay nakita niya ang sarili sa harapan ng salamin na labis niyang ikinagulat. Nakita niya ang kanyang refleksyon na purong puti ang mga mata, na tila umiilaw ito sa kaputian. Napaatras sa gulat si Canor at muling tinitingnan ang sarili sa harapan ng salamin. Nasa harapan niya ang sarili na may mapuputing mata na hindi naman niya maipaliwanag kung papaano ito nangyari. Ang seryosong refleksyon sa salamin ay biglang ngumisi na animoy ngiting demonyo. Magkaiba ang nasa salamin kumpara sa sarili nito. Muling napaatras si Canor, ngunit ang nasa salamin ay nananatiling nakatayo at nakangisi. Agad tumakbo si Canor sa takot nito sa mismong refleksyon. Ano bang nangyari sa akin? Takang tanong nito sa kanyang sarili. Sumakit naman ang tenga ng panday dahil sa mga naririnig sa paligid, huni ng ibon, kaluskos ng mga halaman at kung ano-ano pang mga tunog sa paligid na napakalakas sa kanyang pandinig. Kahit ang mabilis na lipad ng ibon ay nahabol sa paningin ni Canor at kahit ang may hinang tunog ng mga kulisap ay naririnig ng klaro ni Canor. Agad niyang kinapa ang katawan. Kung may kakaiba ba? Wala naman. Pero ang pakiramdam niya ay magaan at sobrang lakas. May nakita siyang piraso ng panggatong sa bakuran. Kinuha niya ito at sinubukang baliin gamit lang ang isang kamay. Laking gulat na lamang ni Canor dahil nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. At dahil dito, sinubukan niyang suntukin ang isang maliit na puno na kasinlaki ng braso niya. Hindi makapaniwala si Canor dahil nagawa niya itong patumbahin sa isang suntok lamang. Tatakbo pa sa loob ng bahay si Canor at gulong-gulo sa mga nangyayari. Una, alam niya na namatay na siya dahil sa barang ni Nato. Pangalawa, ay ang mga kakaibang kakayahan niya na wala naman ito dati at ang pangatlo, ang kakaibang nakita niya sa kanyang refleksyon. Halos isang linggo rin na nananatili si Canor sa kanyang bahay. Inobserbahan at pinag-aralan ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Matapos mapatunayan ang mga kakaibang pagbabago sa sarili, ay tinungo niya ang albularyo. Dito niya inilahad ang lahat-lahat. Diyos ko, iho, isang demonyo ang lumulukob sa katauhan mo. Nag-aalalang wika ng albularyo. Ayon sa matandang albularyo, si Canor ay nadapuan ng dugong mananabas, isang kapangyarihan na nagmula sa demonyo.
Matapos ilahad ng matanda ang pagiging mananabas nito, ay pinayuhan niya si Canor na huwag hayaang sakupin ng demonyo ang buong pagkatao at kaluluwa nito. Habang naglalakad pa uwi ay hindi makapaniwala si Canor sa kanyang sinapit. Subalit, imbis na matakot ay lumakas palalo ang loob ng panday. Bilang ordinaryong tao, ay wala siyang kalaban-laban kay Nato. Pero ngayon, ay kaya niya na itong harapin. Muling namuo ang galit ni Canor at ang pagnanasang mapaslang ang mambabarang. Sa pagdating niya sa bahay ay agad siya kumuha ng bakal at nag-umpisang pandayin upang gumawa ng isang itak. Ito na marahil ang pinakamaganda at pinakapulidong gawa ni Canor. Hinubog sa puot at galit ang naturang itak. Hindi tumigil ang naghihimutok na lalaki hanggang sa natapos at nabuo na niya ang sandata na lilipol sa lahat ng mambabarang. Kahit ilang demonyo pa ang sasalubungin ko, mapatay lang kita, Nato. Sambit nito sa sarili na may malalim na boses. Buo na ang loob ni Canor na wala siyang palalagpasin na mambabarang at hindi siya magdadalawang isip na paslangin ito. Desperado na siyang makaganti, kaya lahat ay idadamay na niya. Bukod kay Nato, may dalawa pang kakilala si Canor sa lugar nila na mambabarang. Si Senyang at Dansoy. Una niyang pinuntahan si Senyang. Bandang 4:00 na ng hapon. Batid niya na may panauhin ang matanda. Agad siyang pinapasok. Aling Senyang, alam mo ba kung saan na matatagpuan si Nato? Magalang na tanong ni Canor. Teka, sandali Canor. May panauhin ako. Pwede bang sa labas ka muna? Tugon ng matanda. Agad itinarak ni Canor ang itak sa ibabaw ng mesa na ikinagulat naman ng panauhin. Akmang papalag ang matanda subalit hinawakan ito sa leeg ni Canor at ibinalibag. Napasigaw at lumabas na ng bahay ang panauhin. Ano bang kasalanan ko sa iyo, Canor? Galit na wika ng matanda habang bumabangon. Ang mga katulad mo ang sumira sa buhay ko. Kaya damay-damay na to, tanda. Sambit ni Canor sa garalgal na boses na animoy si Satanas ang nagsasalita. Binunot ng panday ang itak at itinarak sa dibdib ni Senyang. Ako si Canor, ang mananabas ng mga mambabarang. Sambit nito kay Senyang. Iniwan ni Canor ang mambabarang na wala ng buhay. Samantala, pagsapit ng gabi, habang naglalakad sa madlim na daan si Dansoy, bitbit ang sulo ay may naaninag siyang dalawang maliliit na liwanag sa may damuhan. Nang makalapit, ay isa pala itong tao. Nagliliwanag ang mga mata ni Canor na labis ikinabahala ni Dansoy. Sinambit pa niya ang pangalan nito, ngunit patuloy lang sa paglapit ang mananabas. Agarang nagpakawala ng mga insekto si Dansoy at pinagpipisat lang ito ni Canor gamit ang mga kamay. Mag-uusal na sana si Dansoy, kaya lang ibinato at tumarak ang itak sa sikmura nito. Dito napaatras ang mambabarang at bigla na lang nasa harapan na nito si Canor.
Hinawakan nito ang itak at iwinasiwas sa loob ng tiyan. Bumulwak ang bituka ni Dansoy at napatikluhod ito habang sinasapo ang bituka. Habang naghihirap si Dansoy, ay ikinatutuwa naman ito ng mananabas hanggang sa umabot na si Kanor sa bayan ng Maayon. Sa kanyang paglalakbay ay binubuhay ang sarili sa pamamagitan ng pangangaso at sa kagubatan rin siya natutulog. Pero kahit papaano ay may dalang salapi naman ang mananabas. Habang kumakain siya sa isang maliit na karinderya, ay naitanong niya sa isang tao roon na kumakain din kung may kilala ba itong mambabarang sa lugar. Medyo nagulat ang lalaki at hilaw na ngumiti at umiling. Sa pag-alis ng lalaki ay may isang matandang babae ang lumapit kay Kanor. Akala niya pulube at nanghihingi ng pagkain kaya inabutan naman niya ito. Ngunit nagwika ang matanda ng, "Mambabarang bang hinahanap mo? May kilala ako." Wika dito ng matanda. Lumakad ito palabas na pinapasunod si Kanor. Sa di kalayuan ay huminto ang matanda sa tapat ng isang malaki at lumang bahay. Ayon sa matanda, ang nakatira daw sa bahay na iyon ay si Hino Beba, isang matandang mambabarang na may lahing aswang. Matapos noon ay nagpaalam na ang matandang babae. Tumitig sa malaking bahay si Kanor at ngumisi. Walang kahirap-hirap niyang pinaslang ang dalawang mambabarang. Sa sandaling ito ay natuwa siya dahil makakatapat na rin siya ng isang malakas na uri. Hapon pa naman pero walang nakatira sa bahay. Napakatahimik at ang bakod nito ay tinutubuan na ng mga damo. May mga katabing bahay naman ito at bukod tangi iyong dahil pinakamalaki sa lahat na may dalawang palapag. Umalis muna si Kanor at sa pagbalik niya kinagabihan ay ganoon pa rin ang bahay. Wala man lang gaserang nakasindi. Naisip niya tuloy na baka pinaglololoko lamang siya ng matanda kanina. Aalis na sana si Kanor nang napansin niya na tila ba nagmamadaling magsara ng mga pinto at bintana ang ibang kabahayan at pinapadali ang mga anak na pumasok. Parang may iniiwasang ang mga tao. Akmang lalakad na sana si Kanor ay narinig niya ang langit-ngit ng pintong dahan-dahan kung bumukas. Dahil doon ay labis ang pagkainteres. Ang mananabas, ninais nito na pasukin ang bahay. Binuksan niya ang labasan ng bahay sa bukod tangi na walang mga damo na nakapipit. Hanggang nasa tapat na siya sa pintong nakabukas. Napakadilim sa loob ngunit hindi iyon mahirap kay Kanor dahil isa sa kakayahan niya ay ang makakita sa dilim. Sa paghakbang niya papasok ay biglang sinalubong siya ng napakaraming kulisap na naging dahilan upang matumba siya at bumagsak sa sahig. Dito niya narinig ang halakhak ng isang hukluban. Pilit niya itong hinahanap. Subalit, tanging boses lamang nito na animoy nasa lahat ng direksyon.
Tumayo si Kanor, binunot ang itak at itinarak sa dingding ng bahay. Lumabas ka, nilalang. Paghahamon na wika ni Kanor. Mula sa isang bahagi ay unti-unting nagpakita ang isang matanda. Napakunot ang noo ni Kanor dahil ang matandang iyon ay ang mismong matanda na nagturo sa kanya sa bahay. Ngumisi ito at nagalak sa pagbisita ni Kanor. Noong una, akala niya ay mga palamuti ang nasa buong dingding ng bahay, subalit nang titigan niya itong mabuti ay mga buhay at malalaking bangaw pala ang nakadikit doon. Kasinlaki ng mga palad niya ang mga insektong nakadikit. Anong balak mo sa isang katulad ko? Tanong dito ng matanda. Misyon ko ang lipulin kayong lahat. Tugon naman dito ni Kanor. Sa itsura ng mambabarang ay tila interesado rin itong makalaban si Kanor. Inaalam nito kung anong uri ang lalaki, pero naamoy niya na isa itong kaliwa. Hindi man malinaw sa matanda kung ano ang dahilan ng lalaki kung bakit siya nais makalaban, ay wala na itong pakialam. Ikinumpas ng matanda ang isang kamay dahilan sa paggalaw ng mga malalaking bangaw. Kinuha naman ni Kanor ang nakatarak na itak. Sa pag-atake ng mga bangaw ay pinagtataga naman ito ng mananabas. Nagulat ang mambabarang dahil sa hindi tinablan ng tigalpo itong si Kanor. Kaya mas pinalakas pa nito ang pag-atake ng mga insekto. Pinagapang na rin niya ang hindi mabilang na mga alupihan. Ngunit tinapakan lang ito ni Kanor. Sa dami ng mga insekto ay lumabas na ng bahay si Kanor at doon nagpatuloy sa pag-apula sa mga insekto ng mambabarang. Napagtanto ng matanda na walang mangyayari sa kanyang estilo, kaya dito na ito nagpakita ng tunay na anyo, ang pagiging isang aswang. Bumuka ang pakpak nito at naging halimaw ang itsura. Sa unang pagkakataon ay nakasilay ng isang aswang itong si Kanor. Imbis na matakot ay mas ginanahan pa ang mananabas. Mahigpit niyang hinawakan ang itak at pinaikot-ikot pa ang kamay. Habang ang aswang ay umaangil, mas tumatangkad rin ang aswang dahil sa pagbanat ng mga galamay nito. Sa pagsugod ni Kanor ay nataplisan lamang niya ang aswang. Subalit bumaon naman ang mga kuko nito sa kanyang hita. Napasigaw ang mananabas sa labis na sakit, dahilan na mapatikluhod siya. Ilang segundo lang ay unti-unting nawala ang sugat at tuluyang gumaling ang natamo nito. Dito na napangisi si Kanor habang laking pagtataka naman ng aswang. Bumwelta ng atake si Kanor sa pagsalubong ng itak at kamay ng kalaban. Ay naputol ito na labis na ininda ng aswang. Umatungal ito at napapaatras. Doon na sumugod ng matindi ang mananabas. Inundayan niya ng tadtad ang aswang habang umiilaw na naman ang mga mata nito. Bilang panghuling atake ay sinaksak ni Kanor ang leeg ng aswang at tumagos ito. Sa paglayo ni Kanor sa bahay, aminado siya na
Nahirapan siya sa labanan. Hindi rin naman kasi niya inaasahan na makasagaw pa niya ang isang aswang. Kahit papaano ay may alam na panlaban sa aswang itong si Canor. Kaso lamang, ni isa sa mga iyon ay wala siyang dala. Habang naglalakad sa madilim na daan, sumagi sa isip ni Canor ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan at bakit siya pinagkalooban nito. Mula sa masama ang taglay niya, pero wala siyang ibang nais kundi ang mapatay itong sinato. At kapag nagawa niya na iyon, ay hindi niya na alam kung ano pa ang sadya niya sa mundo. Sa paggalugad niya sa mga bayan ng Capiz, ay may nakakaengkwentro siyang mga tao. Tulad na lamang sa pagdating niya sa bayan ng Pontevedra. Sa isang baryo, nasipat ni Canor na nagsitakbuhan ang mga tao. Sumisigaw at takot na takot base sa kanyang narinig. Nag-amok na naman daw si Dodong Bakal. Kumausap ng isang taga-baryo itong si Canor. Ayon dito, si Dodong Bakal ang siga sa kanilang lugar. Wala itong sinasanto. Kapag nag-amok ay walang pakialam sa madadamay. Sa katunayan, marami na itong napatay at nasugatan pero hindi naman nakukulong dahil takot ang mga tao na baka ubusin ang kanilang lahi at anak rin siya ng kabesa de barangay sa kanilang lugar. Wala namang pakialam si Canor dahil ang nais niya sa lugar ay makahanap ng makakainan. Hanggang sa may nakita siyang karinderya. Habang kumakain si Canor, ay may isang lalaki na napakalaki ng pangangatawan at galit na nagtanong sa mga tao sa karinderya kung nakita ba nila ang nagngangalang Badong. Umiling ang mga tao at takot. Patuloy lang naman sa paglantak si Canor dahil wala naman siyang ideya sa mga pinagsasabi ng lalaki. Pumasok ito at ang mesa kung nasaan si Canor ay siyang hinampas nito. Kapag nakita niyo si Badong, dudurugin ko ang pagmumukha niya. Naiintindihan niyo? Galit na wika ni Dodong Bakal. Sa sandaling iyon ay nagpipigil lamang si Canor dahil wala siyang intensyon na makasakit ng ordinaryong tao. Gayunpaman, lumabas si Dodong at patuloy sa paninindak sa mga taga-baryo. Sa paglalakad ni Canor ay may nakita siyang lumang kamalig at napagpasyahan niya na doon muna magpalipas ng gabi. Sa pagsapit ng umaga ay napabalikwas si Canor mula sa pagkakatulog dahil sa hiyawan at sigawan ng mga tao. Muli ay nagtakbuhan na naman ang mga ito at doon sa sentro ng baryo ay hawak-hawak ni Dodong Bakal itong si Badong. Nahuli niya na pala ito. Nakaluhod at nagmamakaawa habang ang pamilya nito ay labis-labis ang pag-iyak. Nakikiusap na huwag patayin itong si Badong. Binubuo ng asawa at 3 anak ang pamilya ni Badong. Nanumbalik sa alaala ni Canor ang mga huling sandali kasama ang kanyang pamilya. Nalagay din sa alanganin ang buhay nito dahil sa pagbabadyang gilitan na ng leeg ni Dodong itong si Badong. Ni isa sa mga tao roon ay walang naglakas ng loob na
awatin si Dodong habang saksi si Kanor sa paggilit ng leeg ni Badong ay pumasok naman sa kanyang memorya ang sandaling pinatay na siya ni Nato. Humahalakhak pa si Dodong nang bumagsak na si Badong. Iniangat pa nito ang mga kamay na animoy nagwagi sa labanan. Niyakap naman ng pamilya ang nakabulagtang lalaki. At hinila ni Dodong ang buhok ng asawa ni Badong at kinaladkad ito sa lupa. Akmang sasapakin na ni Dodong ang babae nang biglang may latang tumama sa ulo ni Dodong. Mula sa nagkukumpulang mga tao ay lumabas itong si Kanor. Malalaki ang hakbang nito habang hinuhugot ang itak. Nagmadali naman sa pagpulot ng itak si Dodong at naglakad din ito patungo kay Kanor. Sa pagsalubong ng dalawang itak ay naputol ang sandata ni Dodong na labis niyang ikinagulat. Agad din tinaga ni Kanor ang leeg nito at tumilapon ito at gumulong sa lupa. Bagsak ang katawan ni Dodong at inapakan pa ni Kanor hanggang sa napisat ang ulo ng kalaban. Isang matinding katahimikan ang namutawi sa buong paligid habang diretsyong naglalakad palayo ang mananabas. Sa halos walang katapusang paglalakad ni Kanor ay nakatanaw na siya ng kulay asul na anyong tubig. Sa loob ng mahabang panahon ay ngayon lamang ito ulit nakasilay ng dagat. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Animoy isang bata na sabik lumusong sa dagat. Tinitigan pa ni Kanor ang paghampas ng tubig sa dalampasigan. Habang tuwang-tuwa, lulusong na siya sa tubig nang masipat niya ang dalawang bata na nagtatakbuhan sa dalampasigan at naglalaro sa tubig. Sa pagtitig ni Kanor sa mga ito, ay kumpirmadong mga anak pala ito ni Nato. Naging aligaga ang itsura ni Kanor at namuo ang galit. Kung nandito ang mga anak ng mambabarang, ay tiyak narito rin si Nato. Agad nagtungo si Kanor sa mga bata. Nasaan si Nato? Sumagot kayo. Nasaan ang demonyo niyong ama? Galit na sambulat nito sa mga bata. Agad nagtakbuhan ang mga ito at sumigaw pa ng multo. Sinundan ni Kanor ang mga ito at nang pumasok sa isang bahay, ay agad nagkubli ang mananabas. Lumabas ang asawa ni Nato at inilibot ang paningin sa paligid. At nang wala itong makita, ay pumanhik at sumunod naman na lumabas itong si Nato. Nanliit ang paningin ni Kanor nang muling masilayan ang taong pumaslang sa buong pamilya niya. Akmang babalik na sa loob ng bahay ay tinawag siya ni Kanor. Nato! Biglang natigilan si Nato dahil kilala niya ang boses na iyon. Sa paglingon nito ay isang nanlilisik na mga mata ng isang taong walang ibang nais kundi ang makapaghigante. Gulat na gulat sa nakita si Nato. Isang makisig at animoy nagkukumpulang mga bato ang katawan ni Kanor at may hawak itong mahabang sandata. Nanlumo ang itsura ni Nato at marahan itong lumapit sa dating kaibigan.
Kanor, buhay ka. Patawarin mo ko, Kanor. Nabulagan lang ako ng inggit. Kaya ako yung nagawa sa pamilya mo. Lalong-lalo na sa'yo. Pagmamakaawa ni Nato. Sa ilang metrong pagitan ay lumuhod na si Nato at nagpapakita ng labis na pagsisisi. Nakayuko rin ito. Tanda ng kanyang sinseridad. Hayop ka, Nato. Nandito ka lang pala sa Pilar. Alam mo bang ilang bayan ang sinuyod ko? Mahanap lang kita. Wika ni Kanor na papalapit na rin kay Nato. Habang naglilitanya si Kanor, ay biglang sinaksak ni Nato ng punyal ang lalaking nakatayo. Agad itong tumarak sa tiyan at umagos ang sariwang dugo. Bigla namang tumayo si Nato at humalakhak. Kahit kailan ka talaga, Kanor, uto-uto ka. Kaya nga kita natalo dahil mahina ka. Sambit ni Nato at dinuduro-duro pa itong si Kanor. Tinakpan naman ng kamay ni Kanor ang kanyang sugat at sumama ang mukha nito. Hanggang sa napilitan ito ng pagngisi na tila demonyong nakangiti sa harapan ni Nato. Nang ibinaba ni Kanor ang kamay, ay laking gulat ng mambabarang dahil nawala na ang sugat nito. Napaatras na si Nato. Habang humakbang naman papalapit si Kanor, mag-uusal na sana ang mambabarang nang bigla siyang sinampal ni Kanor. Hindi nagpatinag ang lalaki at pilit pa rin itong nag-usal. Ngunit pinagsasampal lamang siya ni Kanor. Nagtataka na ng gusto si Nato dahil tila walang epekto ang mga usal niya kay Kanor. Anong klaseng tao ka na ba, Kanor? Maiging tanong dito ni Nato. Ang taong pinatay mo, ngunit muling nabuhay, ay isa ng mananabas. Tugon dito ni Kanor. Sa narinig ni Nato ay nanlaki ang mga mata nito. Hindi maaari. Hindi. Sambit ni Nato. Biglang tinaga ni Kanor ang binti nito. Isang sigaw naman mula sa asawa nito. Nang makita ang nangyari kay Nato, sumenyas pa si Nato na kuhain ang kanyang garapon. Ang garapon na naglalaman ng salagubang. Ito ang pinakamabagsik niyang insekto at kahit aswang ay walang panama rito. At isang taga pa sa kabilang hita nito, dahilan sa pagluhod ni Nato. Sa pagbalik ng asawa, ay bitbit ang garapon. Bago pa man niya ito na ibigay kay Nato, ay tumarak na ng itak sa ulo ng kanyang misis. Napasigaw na lamang si Nato at agad pinulot ang garapon. Inagaw ito ni Kanor at kinuha ang salagubang at pilit niya ng pinapakain kay Nato. Nananatili sa loob ng bunganga ni Nato ang insekto hanggang sa lumabas na ang dugo nito dahil sa pagkagat ni Nato. Ayan, nasapin mong sarap ng insekto mo, demonyo ka. Sambit dito ni Kanor. Inangat niya ang lalaki at inundayan ng suntok. Nagmistulang basahan itong si Nato na paulit-ulit sinuntok. Pinulot at sinuntok ulit hanggang sa tuluyan na itong nanghina. Hinila niya ito at pumasok sila sa loob ng bahay. Nagsisigawan na ang mga anak nito sa labis na takot.
Mga bata, isa lang naman ang nais ko. Ang mamatay ang demonyo niyong ama. Pasalamat kayo dahil umiiral pa rin sa akin ang pagiging tao. Kaya hahayaan ko kayong mabuhay. Titigan niyo ang mukhang ito at huwag niyong kakalimutan. Handa akong hintayin kayo sa inyong paghihigante. Wika ni Canor sa mga bata. At sa harapan mismo nila ay pinugutan ni Canor ng ulo ang kanilang pinakamamahal na ama. Iniwan ni Canor ang mga bata na walang patid sa pag-iyak. Kung darating man ang sandali na kakalabanin siya ng mga ito, pagdating ng panahon ay malugod niya itong haharapin. Mga kabaryo, ang pagkakaroon ng inggit sa kapwa ay wala talagang maidudulot na tama. Ito ang naging punot ugat sa alitan ni Mang Canor at Mang Nato na umabot na sa punto na kumitil na ng buhay itong si Nato. Subalit kahit ang dyablo ay nakikiisa sa tadhana upang maipaghigante ni Canor ang kanyang pamilya. Iyon lang ang kapalit nito ay ang pagsanib ng kaluluwa niya sa isang demonyo. Kamusta mga kabaryo? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Naway may napulot kayong aral at sana ay may natutunan kayo sa kwentong ipinadala sa atin ni Mang Canor. Okay, so ayun, kamusta mga kabaryo, no? Grabe. Wala akong masabi sa kwento ni Mang Canor, no? Actually, hindi naman talaga si Mang Canor yung nagpadala. Bali, kamag-anakan niya na lang to. Kasi, bukod kasi sa, hindi ko alam, parang nagkaroon pa kasi ng, hindi na rin nakwento kasi paano ba natapos yung usapan namin. Parang hindi na nakwento na kung wala na eh. Kasi patay na to si Mang Canor sa kasalukuyan. So, hindi rin nila talaga alam kung nagpang-abot pa tong anak ni Nato o wala. Kasi nga, feeling ko naman, sila rin, feeling nila na hindi naman daw naging mambabarang yung dalawang bata. Kasi nga, bata pa naman. So, hindi pa napapasahan ng karunungan ni Nato. Saka hindi naman niya inaasahan na buhay pa tong si Canor, no? Para sa akin, grabe yung kwento ngayon. Nakakapanindig balahibo, no? Grabe yung nangyari. Sunod-sunod na tong kwento natin. Sorry. Ayun, kita nyo may uho pa rin ako. Pinipilit lang natin yan. Yun, grabe, no? Pamilya na naman to, no? Nung una, hindi ko masasabing against ako kay Canor eh. Kasi talagang wala eh. Di ba? Ang sakit nun, isipin mo. Asawa mo tapos mga anak mo. Tas ayun pa, ikaw rin, no? Paano na lang kung hindi ka na buhay? Saka hindi naman antingero to si Canor eh. Tingnan nyo, wala namang nabanggit na medalyon o mutya. Talagang purong talahib ng demonyo, ng diablo. Grabe yun. Ito talaga yung mananabas na sinasabi ko. Ganitong ganito. Grabe. Alam mo yung parang serial killer ng nasa gubat lang, no? Sa ngayon, hindi ko alam kung meron pang ganito na pero feeling ko, meron pa rin eh. Kaya lang kasi, syempre hindi naman niya nakikihalubilo sa atin dito. Kasi ang buhay niya nandun talaga sa gubat. Pero grabe ang mga yan. Mas matindi pang ang tangan niyan kaysa sa mga medalyon eh. Feeling ko Kung ako tatanungin, oo, mas mataas na uri. Kasi nga,
ano yan eh, kumbaga parang, alam mo yung bilis ng antingero, tas ginawa kang kaliwa, no? Mas mahirap yun. Tapos, eto pa, si Kanor, ang nasa isip niya maghigante. Talagang napakalakas nito. Kasi, wala naman siyang hibang hangad, di ba? Okay naman siya eh, para sa akin. Overall ng karakter ni Mang Kanor dito is okay naman. Wala naman siyang inano na mangikil. Yun nga, tumutulong pa nga siya, di ba? Yung pinatay niya yung mga mambabarang. Pati tong si Dodong Bakal, di ba? Yun lang. Wala eh. Alam niyo naman kasi punot dulo. Inggit na naman. Alam niyo naman na lagi nating sinasabi na walang magandang maidudulot yung inggit sa kapwa. Tingnan nyo. Sa una lang naman yan eh. Kumbaga, sa una ka lang magbe-benefits, di ba? Kung ako kasi rito kay Nato, hindi rin natin kasi alam yung side niya eh. Talagang, ewan ko ba? Feeling ko kasi, syempre, barang siya. Sinasabay niya. So, medyo may halong hindi magandang pasok yon. Pero wala tayong magagawa. Si Kanor kasi purong normal na tao lang to na wala, panday. So, wala tayong magagawa. Yun lang talaga. Bali, siguro ang komento ko rito, ang score ko rito, mga 10 out of 10 pa rin. Walang pagbabago. Grabe, napakalakas. Wala na rin na susunod na part to kasi nga dito na natapos. So, hindi rin naman nila namana. Hindi rin, bali si Kanor namatay ng parang natutulog lang. Yun yung sabi. Pagkagising patay. Hindi natin alam ngayon. Hindi ko na, feeling ko hindi naman to magiging maranhig, di ba? Kasi from tao tumananabas eh. Feeling ko hindi. Kaya, yan. Safe lang naman. So, yun, kayo, sana may makomento kayo sa kwento natin ngayon. Yun, lagi niyong tandaan, di ba? Yung inggit ay iwasan natin yan kasi maraming pangit na may dudulot sa atin yan. Lalo na't may isip natin na gumawa ng hindi maganda dahil sa inggit. Kaya, wag niyong gagawing ano yan, ha? Parang hobby. Mainggit kayo, okay, normal lang na inggit. Pero ang gawin nyo, mainggit kayo as inspiration. Ma-inspire kayo na, grabe, kunwari, nakita mo siya, magandang sasakyan niya. Huwag mong kainggitan na, mayabang to, wag ganun. Isipin mo na lang na, grabe to, kasi nakainggit, kaya niya, pero kaya ko rin. No? So, ganun lang. Ganun lang, wag nyo lang gawing negative, no? Okay, healthy yung mainggit para mas mag-motivate tayo sa araw-araw. So, yun lang. Muli, ingat ang lahat ng nakikinig sa ating channel, no? Bali, wala muna akong shoutout ngayon kasi kahapon nag-shoutout ako. Kayo nang bahala. Comment kayo ulit dito. Tapos, siguro next upload natin, shoutout tayo. Pagpasensyaan nyo na habang hindi pa fully healed yung ubo natin sa kayong trangkaso. Talagang pagtsagaan nyo na lang muna to. So, yun lang naman mga kabaryo. Comment kayo dyan. #kwentong baryo, no? So, yun lang. Muli, ako to, si Ray ng Kwentong Baryo at maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.